Yung sinasabi po ninyong General Torre, ang alam po natin ay matagal na po yung tiwalag sa Iglesia ni Cristo. Pag sinabi pong tiwalag sa Iglesia ni Cristo, hindi na po yan kaanib sa Iglesia ni Cristo. Kinumpirma ng kaanib ng INC na si General Torre tiwalag na talaga sa Iglesia ni Kristong kay Felix Manalo. Pero nakakagulat dahil ayon ni Tinig ng Karunungan, lilinisin umano ng INC yung mga hindi matitino, yun daw ang ititiwalag. Kung yun ang lohika na ang hindi matitino ay itiwalag, ibig ba sabihin, si General Torre hindi matitino sa INC? Pakinggan natin. May pagtitiwalag po kasi na tinatawag sa Iglesia ni Cristo. Pagka ang isang miyembro ng Iglesia ni Cristo na patunayang gumawa ng paglabag man yan sa batas pantao, paglabag man yan sa batas ng Diyos, talagang ititiwalag yan. Yung mga hindi matitino, yung mga nakagawa ng pagkakasala, yung mga paglabag, talagang itiniwalag eh. Kung yon ang lohika na ang hindi matitino, ang mga nakagawa ng kasalanan, mga paglabag, ay ititiwalag ng INC. Ibig ba sabihin, etong si General Torre na ngayon ay nasa MMDA ay hindi matitino para sa INC? Ito ang tatalakayin natin mga kapatid. At alam niyo ba, kahit sinabing hindi matitino, pero alam niyo, may nadulas si Tinig ng Karunungan sa kanyang vlog. Ang INC, abay, lilitaw na hindi tunay na iglesia. Kaya ka umanib sa Iglesia ni Cristo, maling iglesia pinasukan mo. Nako, delikado to. At ano daw? Nang sinabi ko delikado to, alam niyo ba mga kapatid, lahat ng mga videos niya, burado na. Wala na ni isa. Pero may, nakita nating dalawa daw. Oh, private siguro. Burado na. Bakit kaya? Tatalakayin natin, samahan ninyo ako. Kumusta? Welcome. Ito yung lingkod, Wendell Talimong, muli magkasama ninyo sa pagkakataong ito. At sandali meron tayong schedule. No? Friday. Kabangkalan ba yon? Sa lahat ating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming, inanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. At inanyayahan din natin ang ating mga suking taga-subaybay kung saan man kayo nakabase kayo ngayon habang nanonood, nagsubaybay sa iba't ibang bahagi sa ating bansa o sa iba't ibang bahagi sa bansa sa ating mundo, no? I-comment ninyo kung saan kayo nakabase para alam natin kung saan nakaabot ang ating talakayan ngayon. Kumusta sa lahat nating mga suking taga-subaybay? At tatalakayin, ako ang inatasan ngayon na magtalakay sa punto por punto. Pero nakakagulat dahil ongoing ang ating pagribatal kay Tinig ng Karunungan. Ang resulta, burado ang mga video niya. No? Ang kaniyang naunang apahayag na ititiwalag sa INC yung mga hindi daw matitino na kaanib.
Pagkatapos, si General Torre na itiwalag, ibig ba sabihin, gusto ipalitaw na hindi matitino si General Torre? Balikan natin ha. May pagtitiwalag po kasi na tinatawag sa Iglesia ni Cristo. Pagka ang isang miyembro ng Iglesia ni Cristo na patunayang gumawa ng paglabag man yan sa batas pantao, paglabag man yan sa batas ng Diyos, talagang ititiwalag yan. Yung mga hindi matitino, yung mga nakagawa ng pagkakasala, yung mga paglabag, talagang itiniwalag eh. Oh, yon. At sabi ng kasamang INC, Yung sinasabi po ninyong General Torre, ang alam po natin ay matagal na po yung tiwalag sa Iglesia ni Cristo. Pag sinabi pong tiwalag sa Iglesia ni Cristo, hindi na po yan kaanib sa Iglesia ni Cristo. oh, yon. Kung yon ang argumento ni Tinig ng Karunungan na hindi matitino ay ititiwalag, ibig ba sabihin na para sa kanila hindi matitino ito si General Torre? Pero alam niyo mga kapatid kong bakit burado ang video niya? Dahil nadulas kasi siya. No? Si Tinig ng Karunungan. Nadulas siya nang sinabi niya na kung aanib ka sa iglesia para lang sa kapakanan mo at hindi sa Diyos, maling iglesia ang inaniban mo. Eto muna. Para ito kaya ang dahilan kung bakit burado ang mga video ni Tinig ng Karunungan. 2 bisis na ito nabura. Unang bisis na nabura, yung tinalakay niya ang aklat na papal encyclical na sinagot natin. Binura lahat. Sinagot namin ni Cabornok. Lahat ng mga video nawala. Kaya lumipat siya ng talakayan kaugnay sa politika at karamihan. Content niya si Senador Rodante Marcoleta. Nag-react tayo noong ilang mga inilabas niya na content. Pagkatapos, burado na. At sabi ko, nang nadula siya, delikado ang pahayag na to. Kaya ka umanib sa Iglesia ni Cristo, maling iglesia pinasukan mo. Nako, delikado to. Ulitin natin ha. Pili mo, kaya ka umanib sa Iglesia ni Cristo, maling iglesia pinasukan mo. Abay, hindi tamang iglesia ang pinasukan mo. So, sa mismong pahayag ni Tinig ng Karunungan mga kapatid, abay, inamin niya, direktaman na inamin niya na ang taong umanib sa Iglesia ni Cristo na hindi para sa Diyos, kundi para sa sariling kasiyahan, ayon sa kaniyang sariling pamantayan, ang ganitong pag-anib ay pagpasok sa maling iglesia. Diba? Inulit-ulit natin yan. Yun ang tinatawag na isang self-destructing statement. Bakit? Suriin natin ang lohika niya. Ibalik natin ang pahayag. Ibalik natin ang pahayag. Kasi kapag ang binibigyan mo ng kasiyahan sa sarili mo, kaya ka umanib sa Iglesia ni Cristo, maling iglesia pinasukan mo. Yan. Pinaulit natin ha. Siya mismo ang nagpahayag diyan, hindi Katoliko ang nagpahayag diyan. Yun ay isang self-destructing statement ng INC member. Nako, delikado to. Suriin natin ang kanyang lohika. Una, yung premise niya. Ano yung premise niya? Mo, kaya ka umanib sa Iglesia ni Cristo, Anong kasunod? maling iglesia pinasukan mo. Yan. Maling iglesia ang pinasukan mo. Diba? Self-destructing statement talaga mga kapatid. Di niya napansin. Sa hangaring binanata ni Madriaga, di niya napansin. Hindi niya namalayang tinatamaan niya mismo ang ANC. Dahil sa dulo,
ang sabi niya, kung masaya ka, kundi hindi para sa Diyos, umanib ka sa iglesia, maling iglesia ang pinasukan mo. Talaga bang Diyos ang binigyan ng kasayahan kung ang pinili mo, mga kapatid? Bago natin tatalakayin yung kaugnay sa aral ng INC na si Kristo'y tao, hindi umano kapantay sa Diyos. Dahil nagugulat tayo, isa sa mga INC vlogger na niribat natin, si Tinig ng Karunungan, muling binura ang kaniyang mga video lahat. Eto, binura talaga ang kaniyang video. Lahat, no? Ito ay pangalawang pagkakataon kung saan binura niya ang mga video niya sa kanyang channel. Una, yung ginamit niya ang aklat na ito at sinagot ni Kabornok. Pagkatapos, binura niya ang lahat na video. Huling pagsagot natin, yung nadula siya na pag umanib ka sa INC at ang layunin mo mapasaya ang sarili mo, pumasok ka sa maling iglesia. Kaya sabi ko, delikado yan. Ito ang kanyang, bago tayo pupunta sa pagsagot sa paksa. Kaya ka umanib sa iglesia ni Kristo, maling iglesia pinasukan mo. Nako, delikado to. Ulitin natin ha. Ili mo, kaya ka umanib sa iglesia ni Kristo, maling iglesia pinasukan mo. Abay, hindi tamang iglesia ang pinasukan mo. So, sa mismong pahayag ni Tinig ng Karunungan, mga kapatid, abay, inamin niya, direktaman na inamin niya na ang taong umanib sa iglesia ni Kristo na hindi para sa Diyos, kundi para sa sariling kasiyahan, ayon sa kaniyang sariling pamantayan, ang ganitong pag-anib ay pagpasok sa maling iglesia. Diba? Inulit-ulit natin yan. Yun ang tinatawag na isang self-destructing statement. Bakit? Suriin natin ang lohika niya. Ibalik natin ang pahayag. Ibalik natin ang pahayag. Kasi kapag ka ang binibigyan mo ng kasiyahan sa sarili mo, kaya ka umanib sa iglesia ni Kristo, maling iglesia pinasukan mo. Yan. Pinaulit natin ha. Siya mismo ang nagpahayag diyan, hindi Katoliko ang nagpahayag diyan. Yun ay isang self-destructing statement ng INC member. Nako, delikado to. Suriin natin ang kanyang lohika. Una, yung premise niya. Ano yung premise niya? Pagka ang binibigyan mo ng kasiyahan sa sarili mo, kaya ka umanib sa iglesia ni Kristo, Anong kasunod? maling iglesia pinasukan mo. Yan. Maling iglesia ang pinasukan mo. Diba? Self-destructing statement talaga, mga kapatid. Di niya napansin. Sa hangaring binanata ni Madriaga, di niya napansin. Hindi niya namalayang tinatamaan niya mismo ang ANC. Dahil sa dulo, ang sabi niya, kung masaya ka, kundi hindi para sa Diyos, umanib ka sa iglesia, maling iglesia ang pinasukan mo. Talaga bang Diyos ang binigyan ng kasayahan kung ang pinili mo, mga kapatid, ay ang iglesyang tatag lamang ng tao? Nang sinabi kong delikado to, yon, kanina lang, ang lahat na video niya, burado. Wala na. Ito'y pangalawang bisis na. Ang unang bisis, nung ginamit niya ang
papal encyclical. At ito ang video pero burado na din. Si Tinig ng Karunungan, kung maalala ninyo mga kapatid, siya yung gumagamit nitong The Papal Encyclical. Dahil nabasa dito, bago tayo mag-comment sa kay Gutisa at kay Madriaga, kung maalala ninyo, ginamit niya itong Papal Encyclical para patunayan, pahina 39, na ang Iglesia ni Kristong inaniban niya at tinatag ni Felix Manalo ang pinatunayan sa aklat ng Simbahang Katoliko, sino ka man. Kung ikay hindi Iglesia ni Kristo, ay hindi ka Kristiyano. Pakinggan natin muna. Ano pa ang patotoo ng librong ito, Aklat Katolika tungkol sa Iglesia ni Kristo? Sa page 39 naman po, ganito sinasabi, whoever he is and whatever he is, he who is not in the Church of Christ is not a Christian. Kaya si Mr. Tamperd, hindi Kristiyano talaga yan eh. Okay. Gusto niya, yung kinaaaniban niya, Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Pero ang gusto ng kanyang amo, doon kayo sa Iglesia ni Kristo. Sapagkat doon kayo makikilalang Kristiyano. Yan. Siya ay kaanib sa Iglesia ni Kristong tatag ni Felix Manalo. Imagine, ginamit, dahil ito talaga ang palaging ginagamit din sa mga ministro ni Felix Manalo. At kaya, di ikipagtataka na kahit itong vlogger sa channel na Tinig ng Karunungan ay gumagamit din nitong Papal Encyclical sa pahina 39 dahil nakasulat sa binasa niya, whoever he is and whatever he is, who is not in the Church of Christ is not a Christian. Kaya, gusto niyang ipalitaw dito mga kapatid na pinatunayan mismo sa Aklat Katoliko na sila ang tunay na Kristiyano dahil dinala nila ang Iglesia ni Kristo. Ano ba ang tunay na kahulugan sa sipi na ginagamit dito? Kung meron tayong common sense, di ba? Napakalinaw kahit common sense naman ang gagamitin. Ang pahayag na nakasulat sa opisyal na aklat ng Simbahang Katoliko, mga kapatid, hindi ito tungkol sa Church of Christ na itinatag ni Felix Manalo, kundi tungkol ito sa Church of Christ na walang iba, na ayon sa Catechism of the Catholic Church 811, if we would define the true Church of Christ, which is one Holy Catholic Apostolic Roman Church. So, ibig sabihin, ang ginamit dito, bakit? Dahil may iniwasan kasi. Mag-ingat kayo. Ito ang iniwasan, no? Sa unang bahagi na iniwasan niya, ito mga kapatid, the ban of humanity, ang tinutukoy is the Catholic Church. Kaya, ang karugtong, ito, whoever he is and whatever he is, he who is not a Church of Christ is not a Christian. Yon ang konteksto. So, ibig sabihin, ang tinutukoy sa aklat na ito ay hindi ang Iglesia ni Kristong tatag ni Felix Manalo. Sa konteksto ng Papal Encyclical na aklat, ang tinutukoy na Church of Christ ay yaong may apostolic succession, hindi yung basta hula-hula na lang. Merong sakramento at may patuloy na kasaysayan mula sa mga apostol hanggang sa kasalukuyan. So, bakit mali itong Tinig ng Karunungan, mga kapatid, na isang kaanib sa INC? Dahil ang Tinig ng Karunungan ay inaangkin. Ibig sabihin, squatter. Ang sipi at inilapat sa Iglesia ni Kristong itinatag ni Felix Manalo. Ito ay malinaw na pagbaluktot sa nakasulat sa Aklat Katoliko. Hindi tinutukoy sa sipi
ang Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo na lumitaw sa ika-20 na siglo. Walang binanggit sa encyclical, papal encyclical, na tungkol kay Felix Manalo, kundi ang iniwasan ang tungkol sa One Holy Catholic Apostolic Roman Church na inilarawang tunay na Iglesia ni Kristo. So kung tanggapin ng tinig ng karunungan ang siping, ito bilang ito otoridad mga kapatid, abay inaamin nila na tama ang turo sa simbahang Katoliko. Ngunit, sabay nilang tinanggihan ang mismong simbahang Katoliko na pinagmulan sa pahayag na ito. Ito ay pamimitas lamang mga kapatid sa linya. Quote mining, inaalis ang tamang konteksto na ginagamit para suportahan ang sariling paniniwala sa iglesyang tatag ni Felix Manalo. So therefore, ang sipi, he who is not the Church of Christ is not a Christian, ay toro yan ng simbahang Katoliko, hindi kay Felix Manalo. At may tiyak na kontekstong theological, hindi patungkol sa Iglesia ni Kristong itinayo ni Felix Manalo at hindi lisensya para angkinin ng sinumang sikta. Di ba? So, hindi lahat na salitang binabanggit ang Church of Christ, mga kapatid, ay otomatiko nang patungkol sa Iglesia ni Kristo Tatag ni Felix Manalo. Ang katotohanan ay nasusulat sa kasaysayan, konteksto at kabuoang aral, hindi sa pilit na pag-aangkin kung ito'y magiging squatter talaga. Ngayon, iba naman na vlog ang The Revealers, INC. Imagine ng kakalat ng kasinungalingan. Dahil ang punto por punto, ginawang pundo por pundo, dahil sa atin daw channel, walang sino mang makapag-subscribe, walang sino man umanong mag-comment, kung hindi magbayad. May bayad daw ang comment. May bayad daw ang subscribe. Totoo ba yun? Wendell Talibong na isang matandang dragon na po sa pondo por pondo. Kung bakit po natin tinawag na pondo por pondo, sapagkat hindi po kayo makakapag-comment at makakapag-subscribe nang hindi po kayo nagbabayad. Yan po. Isang debater daw kuno ng sinasabing mga kaibigan po natin sa Catholic, pero sa tingin ko po ay hindi siya dapat paniwalaan, okay? Sorry to say, hindi siya kapani-paniwala dahil mahilig siyang gumamit ng mga pananalita na wala sa katotohanan. Ito lang po, disclaimer po, ito lang po. Si Mr. Tampered lang po ang aking content, hindi po kasama ang buong Catholic. Kasi nagpapakilala po siya na defender ng Catholic, pero mas nililigaw mo po ang puso't damdamin ng ating mga kaibigan sa Iglesia Katolika. Apektadong-apektado na talaga ang mga vloggers sa grupo ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo. Bakit? Una, namimersonal. Wendell Talibong na isang matandang dragon na po sa pondo por pondo. Ito lang po, disclaimer po, ito lang po. Si Mr. Tampered lang po ang aking content. Ginagamit na nila yung tinatawag na fallacy of ad hominem. Ang sabi ng The Revealers, Wendell Talibong na isang matandang dragon na po sa pondo por pondo. matandang dragon daw ako. Pero kung may background kayo sa tinatawag na psychology, mga kapatid, alam nyo ba kung ano ang ibig sabihin pag sinabing matandang dragon? Alam nyo ba sa psychology yan? Ang matandang dragon, metaphor for power o threat yan. So ang dragon, kahit na sa mga iba't ibang kultura, ito'y sagisag ng lakas, panganib. At kapag sinabi na matandang dragon, maaaring sabihin, may karanasan ka.
pero mapanganib ka sa kanila. Sa psychological projection, mga kapatid, inililipat ng taong nagsalita ang sarili niyang takot o insecurities sa ibang tao sa pamamagitan ng pagsabing matandang dragon. At ito namang isang INC na si Miss Jopina, sa pamamagitan ng pagsagot ko daw, maraming mga Katoliko ang nailigaw ko. Kasi nagpapakilala po siya na defender ng Catholic, pero mas nililigaw mo po ang puso't damdamin ng ating mga kaibigan sa Iglesia Katolika. Aber, kung talagang maraming Katoliko ang nailigaw ko, magbigay ka ng isa lang na kaanib sa Katoliko na dahil sa pagsagot ko sa maling aral ng Iglesia ni Cristo, sila'y naligaw. Isa lang. Dahil sabi niya, marami. Tatalakayin natin ito at ipagpatuloy natin ang pagsagot punto por punto sa argumento ng Iglesia ni Manalo. Mga kapatid, ipagpatuloy natin ang ating naunang pagsagot, no, sa mga ministro ni Felix Manalo, pero alam nyo, apektado na yung mga vloggers ng INC. At ikinakalat yung, imagine, kung kayo'y nasa katotohanan, ba't kailangan pa kayong magkalat ng kasinungalingan? Bakit? Balikan natin ang The Revealers sa kaanib ng Iglesia ni Cristo. Wendell Talibong na isang matandang dragon na po sa pondo por pondo. Kung bakit po natin tinawag na Ang tawag nila sa akin ay matandang dragon. Pero kung may background kayo, ulitin ko sa psychology, ang matandang dragon, mga kapatid, ay nangangahulugan na may karanasan ka pero itinuturing ka nilang peligro. Dahil sa ibang mga kultura, ang dragon ay sumisimbolo ng lakas. Sumisimbolo din ng panganib. Pero, ang tawag nila, eto'y tinatawag sa argumento, mga kapatid, na ad hominem. Bakit ad hominem? At bakit gumagamit sila ng ad hominem? Dahil mahirap sagutin ang argumento, kaya gusto nilang ilihis ang mga nakikinig sa pamamagitan ng personal attack. Ang punto por punto daw, pondo por pondo, sapagkat hindi po kayo makakapag-comment at makakapag-subscribe nang hindi po kayo nagbabayad. Yan ito'y kumakatawan sa iglesia ni Felix Manalo. Napahayag. Ngayon, ang tanong, totoo ba, mga kapatid, na sa kay Father Darwin punto por punto at dito mismo sa ating channel, sapagkat hindi po kayo makakapag-comment at makakapag-subscribe nang hindi po kayo nagbabayad. totoo ba ang sinabi nitong kaanib sa iglesia ni Manalo? Ang tanong dito, sinubukan kaya niyang mag-comment? Sinubukan kaya niyang mag-subscribe? By the way, bago tayo magpatuloy, sa mga nagkomento diyan, walang bayad po, free. Ilagay ninyo kung saan kayo ngayon nagsubaybay at nakabase para malaman natin kung saan nakaabot ang videong ito. Handa silang magpakalat ng kasinungalingan, mga mahal na kapatid, para ilihis ang mahirap sagutin na isyu. Ang punto por punto, ginawa nilang pundo for pundo. Dahil di ka raw makapag-comment at mag-subscribe pag walang bayad. Tama ba? Totoo ba? Comment kayo, mga kapatid. At makakapag-subscribe nang hindi po kayo nagbabayad. Yan Ang tanong dito, sinubukan mo ba na mag-comment? Paano makakuha ka ng maraming followers kung ang pag-subscribe ay kailangang magbayad ka? So, ibig sabihin, ang pwedeng mag-subscribe, yun lang may pera.
Yun ang gusto nilang ipalitaw. Pero, di ba sila natakot? Na batay sa pahayag na yan, ikinakalat nila ang kasinungalingan. At alam natin kung sino ang ama ng kasinungalingan. Juan 8:44, walang iba, ang Diablo. Pakinggan natin muli si Miss Jafina ng ANC. Isang debater daw kuno ng sinasabing mga kaibigan po natin sa Catholic, pero sa tingin ko po ay hindi siya dapat paniwalaan, okay? Ako ang tinutukoy niya at dapat hindi daw umano paniwalaan. Sino ngayon ang paniwalaan? Yung mga nagsusuwaga na pahayag tulad ni Shubaldi at mismong si Miss Japena na pawang mga Iglesia ni Cristo. Bakit? Sandali muna. Pakinggan ninyo mamaya. Say, hindi siya kapani-paniwala dahil mahilig siyang gumamit ng mga pananalita na wala sa katotohanan. Oh, so hindi daw kapaniwala dahil mahilig akong gumagamit ng salita na wala sa katotohanan. Pero di naman niya sinabi anong salita na ginagamit ko na wala sa katotohanan. Ano? Oh, so yun ay presumption lamang, no? Dahil di nila masagot yung rebuttal natin, nagibang-giba talaga ang argumento nila para tutulan at para kontrahin ang likas na kalagayan ng ating Panginoon Jesucristo na siya ay tunay na Diyos at tunay na tao. Tuloy natin. Ito lang po. Disclaimer po. Ito lang po. Disclaimer lang po. Ito lang po. No, yon. Ako talaga yung pinapakita niya. Mr. Tampered lang po ang aking... Si Mr. Tampered ang tawag nila sa akin, mga kapatid. Pero sa palagi nilang paggamit ng Mr. Tampered, di nila nakita na sila mismo ang natampered sa siktang tatag lamang ng tao. Di ba? Okay, tuloy natin. Content, hindi po kasama ang buong Catholic. Kasi nagpapakilala po siya na defender ng Catholic, pero mas nililigaw mo po ang puso't damdamin ng ating mga kaibigan sa Iglesia Katolika. Imagine mga kapatid, sa aking pagsagot daw umano, inililigaw ko lang ang mga Katoliko. O kaya nga, challenge natin, sige nga, magbigay kayo ng isa lang pangalan na sa pamamagitan ng pagsubaybay sa ating pagsagot, ay talagang naligaw ko sila. Sino ngayon ang naligaw? Di nyo nakita na mismong ang iglesyang tunay ang pinalitan mismo at niyakap ninyo ang tatag ni Felix Manalo. Yun ang tampered. Ngayon, balikan natin si Miss Japina. Kung sa aking pagsagot iniligaw ko ang mga Katoliko, di kaya kabaliktaran? Di kaya sa kanyang pagsagot, mismong ang kaanib sa iglesia ni Manalo ang naliligaw? Bakit? Di po ba ang aral ng iglesia ni Kristong tatag ni Felix Manalo, si Kristo'y hindi anak ng Diyos? Pero paano? Pinatunayan ni Miss Japina. Ito po. Ala sa atin ng Diyos anak. Pinakilala ng Diyos Anak. Hindi mabasa. Ano yung pinakilala ng Diyos Anak? Siyempre, Diyos Ama. Nako! Narinig ninyo? Ano daw ang pinakilala ng Diyos anak? Ibig sabihin, tinanggap niya na si Kristo'y Diyos anak. Ala sa atin ng Diyos anak. Pinakilala ng Diyos Anak. Hindi mabasa. Ano yung pinakilala ng Diyos Anak? Siyempre, Diyos Ama. Diyos Ama, kasi anak siya eh. Yan. Ngayon, ano naman ang aral ng Iglesia ni Cristo? Kaugnay sa ating Panginoon Jesucristo. Ala po ng Iglesia ni Cristo, mga mahal po naming mga panauhin, ay batay po sa itinuturo ng Biblia kung ano ang tunay na kalagayan ng ating Panginoon Jesucristo. At ang ating Panginoon Jesucristo ayon po sa itinuturo ng Biblia, siya po ay anak ng Diyos. Mababasa po natin yan sa Mateo 3:17. Si Kristo po ay ginawang Panginoon. Ang gumawa sa Kanya, ang Diyos. Yan ang mga kapatid, siya ay anak ng Diyos.
hindi Diyos anak, mga kapatid. Si Shubalde naman. Sabi ni Shubalde, Yan ang mga kapatid, siya ay anak ng Diyos, hindi Diyos anak. naalala ko yung sabi ni Shubalde na kailangan pa daw akong mag-research. Wag ako, Mr. Talibong, iba na lang. Hindi mo ako maloloko sa mga ganyan. Mukhang kailangan pa ata ni Wendell talaga mag-research, no? O, yun. Mukhang kailangan pa yata ni Wendell mag-research. Ngayon, balikan natin. Ano ang aral ng INC? At iyan din ang sinabi ni Shubalde na isang INC. Diyos anak, hindi anak ng Diyos. Ito. Ala po ng Iglesia ni Cristo, mga mahal po naming mga panauhin, ay batay po sa itinuturo ng Biblia kung ano ang tunay na kalagayan ng ating Panginoon Hesukristo. At ang ating Panginoon Hesukristo ayon po sa itinuturo ng Biblia, siya po ay anak ng Diyos. Mababasa po natin yan sa Mateo 3:17. Si Kristo po ay ginawang Panginoon. Ang gumawa sa Kanya, ang Diyos. Yan ang mga kapatid, siya ay anak ng Diyos, hindi Diyos anak, mga kapatid. O, yan. Anak ng Diyos, hindi Diyos anak. Pero ang tanong, ginagamit ninyo na salin ito, ang salita ng buhay. Di ba ninyo na-research sa Juan 1:18 ang salita ng buhay na ang mabasa? Wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Subalit, pinakilala siya sa atin ng Diyos anak. Kahit nga si Japina, anong sabi niya? Ala sa atin ng Diyos anak. O Pinakilala ng Diyos anak. Ano yung pinakilala ng Diyos anak? Ade, syempre, Diyos Ama. Sino ngayon ang walang research dito? Kung ating tutuusin mga kapatid, yung pahayag nila, lilitaw ang pagsusuwagan nitong kapwang mga Iglesia ni Kristong tatag ni Felix Manalo. Kaya nga, nang rumisbak si Miss Japina, abay, ito na, tinatawag na ad hominem. Masasabi pong ito'y kabobohan. Parang tanga lang po, mawalang galang na po sa salita ko bilang isang tao. Paano ko ba masasabi ito nang hindi ko may iwasang magsabing parang tanga lang? Diba? Parang tanga lang. Kung mapansin ninyo, pag itong mga vloggers ng INC ay sasagot, maliban sa ad hominem mga kapatid na ginagamit nila, yung pagpakalat pa ng kasinungalingan. Imagine, lahat alam nila na pag mag-comment ka at mag-subscribe, walang bayad. Pero bakit ikinakalat nitong taga The Revealers na pag mag-subscribe ka at mag-comment, may bayad? Bakit gumagamit sila ng ad hominem? Ang rason, mga kapatid, para ma-distract yung mga nakikinig sa kanila. Ang ad hominem po, mga kapatid, ay isang epektibong paraan upang ilihis ang usapan. Ibig sabihin, gawin nilang emosyonal ang diskasyon. Kaya aatakihin nila yung pagkatao, aatakihin nila ang kredibilidad ng kanilang kalaban kahit walang kinalaman sa teksto. Yon ang style at tatak Iglesia ni Kristong kay Felix Manalo. Panalangin natin sila dahil sila'y biktima lamang. Alam niyo naman, biktima lang. Kaya ang tawag niyan, kung si Michael Sandoval pa na ministro, brainwash. Alam niyo, madaling makilala yung brainwash eh. Pag sinabi pong brainwash, sarado ang isip, yung maling ginagawa nung kanyang tagapangaral o mangangaral, hindi niya makita. Yan ang brainwash pala. Yung maring aral, di daw makita. Kaya huwag kayong brainwash. Huwag kayong magalit. Sa ating pagsagot dito, inilahad lang natin ang mga talata at ang mga argumento na nagpapatunay na ang interpretasyon mula pa ni Felix Manalo at ipinangaral ngayon ng mga ministro ni Felix Manalo ay talagang
sagad sa kamalian. Bakit? Ipagpatuloy natin ha. Ipagpatuloy natin dahil mahaba yung video, sinagot natin punto por punto. Mapatutunayan daw ba talagang si Kristo ay tao batay sa Biblia? Ito mga kapatid ay nasagot na natin. Sa hindi pa, ngayon lang nakapasok at gusto talagang malaman kung paano at ano ang sagot. Nung ginamit nila 8:40 sa Juan na ang ating Panginoon Kristo'y nagsabing siya ay tao. Therefore, ang konklusyon, si Kristo ay hindi Diyos. Dahil ginamit nilang Ezekiel, ginamit nilang Osias, na ang Diyos ay hindi tao. At dahil ang Diyos ay hindi tao, si Kristo'y umaamin na siya'y tao, therefore, yun daw ang batayan na si Kristo ay hindi Diyos. Mali! Bakit? Sinagot natin yan. Nasa ibang video na, pwede ninyong bisitahin. Dahil si Kristo ay both human and divine. Tunay na Diyos at tunay na tao. Sa argumento naman nila, iibig ba sabihin na kung si Kristo ay Diyos at siya ay nagpatunay sa Juan 17:1-3 na ang Ama ay kaisa-isang Diyos. Ibig po ba sabihin, dalawa na ang Diyos? Hindi. Nanatiling iisang Diyos dahil ang ating Panginoon Jesucristo hindi ibang Diyos sa Ama. Kaya nga sabi ng ating Panginoon Jesucristo, ako, Juan 10:30, ako at ang Ama ay iisa. Hindi sinabi, ako at ang Ama ay dalawa na. Okay. Tuloy natin mga kapatid yung video pahayag nila na di pa natin nabigyang reaksyon. Sa Bibliang Ingles, halimbawa, dito po sa Biblia, kung tawagin ay Knox, Bago dyan. Di pa natin yan na bigyan ng komentaryo mga kapatid. Meron pang pahayag siya na di pa natin nabigyan ito. Diyos, hindi tao, payag ba siya? Yung bang hindi, payag. Sagot kayo. Hindi. Hindi. Ang sabi ng Diyos, ako'y Diyos, hindi tao. Eh yung tao, sabi ng Diyos, ikaw ay tao, hindi Diyos. Anong sabi ni Kristo? Ako'y tao na nagsasabi ng katotohanan ng narinig ko sa Diyos. Yun ang katibayan. Isa sa mga katibayan na hindi po si Kristo ang tunay na Diyos. O yan, isa daw sa katibayan na ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi Diyos. Isa lang, umano, sa katibayan. Dahil sabi ng Diyos, ikaw tao, hindi Diyos. At sabi naman umano ng ating Panginoong Jesucristo, ako'y tao. Kaya, yun ang katibayan, isa sa katibayan na ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi Diyos. Tama ba? Mali. Bakit mali? Bakit hindi totoo? Dahil nang sinabi ng Diyos, ikaw ay tao, at sinabi ni Jesus, ako ay tao, ay patunay ba yan na ang ating Panginoon Hesus hindi Diyos? Hindi, dahil sa Biblia mismo, ang Biblia nagtuturo kung ano ang ating Panginoon Jesucristo. Una, siya ay tao ayon sa kalagayan, tinatawag na incarnation. Si Jesus ay Diyos ayon sa likas, divine nature. At nauna natin niyang sinagot, mga kapatid, para maunawaan din ninyo, pwede ninyong bisitahin ang iba pa mga video na tinatalakay natin. So, parehong totoo, hindi salungat. Dahil ang tunay na doktrina, ang ating Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. So, totoo na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Juan 8:40, ako ay tao. Tama yan. Di tutol ang simbahang katoliko niyan. Pero may sinabi ba ang ating Panginoong Hesus na ako'y hindi Diyos? Wala namang mabasa diyan, di ba? Kumo
pinagtagpi-tagpi nila ang talata sa Ezekiel, Osias, Juan 8:40, ang konklusyon nila, ang ating Panginoon Jesucristo ay hindi na Diyos. Kung pipiliin lang ang isang talata, mga kapatid, yung 8:40 ng Juan, ako ay tao, at tatanggalin yung iba, iwasan na. Yung pagbasa sa iba, abay, lilitaw na ang ating Panginoon Jesucristo ay tao sa likas na kalagayan, hindi Diyos. Pero, tingnan natin sa Biblia, maliban na sinabi ng ating Panginoon Jesucristo, ako'y tao, hindi niya sinabi, ako'y tao lang. Di ba? Nag-angkin siya ng pag-iiral. Paano niyan ipaliwanag? Nag-angkin siya ng pag-iiral bago pa likhain ang lahat. Asan mabasa? Di po ba nabasa yan? Ginamit nila Juan 8:40. Tingnan niyo ang Juan Kapitulo 8:58. Di ba sabi ng ating Panginoon Jesucristo? Bago pa si Abraham, ako'y ako. I am. Ego eimi in Greek. Ang tanong, yun po bang ako ay ako, ego eimi, I am, repirado lang ba yan sa tao lang? Ito ay insaktong pangalan ng Diyos sa Exodo Kapitulo 3, versikulo 14, sa Tetragrammaton, Yod, He, Waw, He, I am who am. So, mga kapatid, huwag nating kalimutan na ang tunay na aral ng Kristyanismo, tunay na Iglesia ni Cristo, ang Simbahang Katoliko, nagkatawang tao ang anak ng Diyos. Inilihis nila. So, na nagkatawang tao ang anak ng Diyos, of course, dual nature siya, both human and divine. Kaya sinabi ng ating Panginoong Hesus, San Juan 10:30, ako at ang Ama ay iisa. Hindi yan kontrahan, mga kapatid. Ako at ang Ama ay iisa. Sa Grego, iisang esensya, iisang kalikasan. Kaya nga ginamit ang hin at gamitin natin ang iba't ibang salin din na ginamit ng mga ministro. At dahil sinabi ng ating Panginoon Jesucristo, ako at ang Ama ay iisa. Alam, sa Biblia, alam nila sa mga hindi tumatanggap na ang ating Panginoon Jesucristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Ang kanilang tinatanggap, tunay na tao, hindi Diyos. Di ba? Pero diyan sa Biblia, tandaan natin, mismo ang ating Panginoong Jesucristo, tinatanggap niya na sinasamba siya. Sinasamba siya. Ang tandaan natin sa Biblia, ha? Tingnan niyo ang Gawa Kapitulo 10, 25-26, Apokalipsis Kapitulo 19, versikulo 10. Makita natin, kahit ang mga propeta, kahit ang mga anghel, tumatanggi sila na sambahin. Si San Pedro, tumatanggi siya na sambahin. Ang anghel sa Apokalipsis 19:10, tumatanggi siya na sambahin. Si Jesus, tinatanggap niya ang pagsamba. Halimbawa, yung mga matalino sa sinaguga. Mateo Kapitulo 14, versikulo 33. Si Maria Magdalena. Sa San Mateo Kapitulo 20-28. Mga alagad niya, sumamba niya. San Mateo Kapitulo 28, versikulo 19. So, siya ay may kapangyarihang eksklusibo sa Diyos mismo, ang ating Panginoon Jesucristo. Bakit? Tingnan niyo ang Marcos Kapitulo 2:5-7. Nagpatawad siya ng kasalanan. Tingnan niyo ang San Juan 5:21.
nagbigay ng buhay ang ating Panginoong Hesus. Tingnan niyo ang San Mateo Kapitulo 5:22. Hahatol sa lahat ng tao sa huling araw. Walang tao o anghel ang may ganyan na kapangyarihan, mga kapatid, kapangyarihan ng Diyos. Yun. Sa Iglesia ni Cristo, para sa kanila, hindi tama na ang ating Panginoon Jesucristo ay Diyos. Para sa kanila, si Kristo ay hindi Diyos. Siya ay taong itinatalaga ng Diyos. Gamit nila yung Gawa Kapitulo 2:22. May sagot na tayo dyan. Pwede niyong bisitahin sa isang video natin na uploaded na. Oh? Mga mahal na kapatid. Okay. So, hindi nila matanggap, iniwasan talaga at pinilit nilang pinipilipit na sa Biblia, kung ano ba talaga ang mabasa sa Biblia kaugnay sa ating Panginoon Jesucristo. Kapag binasa natin ang Biblia at di lang pinipili natin ang mga nabasa sa kasulatan, may mga talata talaga sa Biblia na nagsasabing ang ating Panginoon Jesucristo ay Diyos. Malinaw naman yan sa Juan 1:1. Ang verbo ay Diyos, ang verbo ay kasama ng Diyos. Juan 1:14, at ang verbo ay nagkatawang tao. Juan Kapitulo 20:28, malinaw yan, deklarasyon ng pananampalataya, Panginoon ko at Diyos ko. Tito Kapitulo 2, versikulo 13, dakilang Diyos at tagapagligtas na si Heso Kristo. At di lang yan, ang Ama mismo nagpakilala, Hebreo 1:8, ang trono, ang sabi ng Diyos Ama sa kanyang anak, ang trono mo, O Diyos. Napakalinaw yan. So kaya, may mga talata, mga kapatid, na mabasa natin na ang ating Panginoon Jesucristo ay Diyos. May mga talata naman nagsasabi na ang ating Panginoon Jesucristo ay tao, tulad sa ginamit nila Juan Kapitulo 8:40, Unang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 5, Gawa Kapitulo 2, versikulo 22. Ibig sabihin, ipinapakita sa banal na kasulatan, mga kapatid, ang dalawang katangian ng ating Panginoon Jesucristo. Ng ating Panginoon Jesucristo, siya ay tunay na Diyos, divine nature. Siya ay tunay na tao, human nature. Ito ang dahilan kung bakit nabuo ang doktrina ng simbahang Katoliko na tinatawag na pagkakatawang tao o incarnation, mga kapatid. Okay. Ayaw naman ni Arnel Tumanan. Payag ba daw umano na ang Diyos, maliban na siya ay Diyos, tao pa? Hindi siya payag ang tanong, yung bang sabi niyang ako'y Diyos, hindi tao, payag ba siya? Yung bang hindi payag? Sagot kayo. Hindi. Hindi. Ang sabi ng Diyos, ako'y Diyos, hindi tao. Yung tao, sabi ng Diyos, ikaw ay tao, hindi Diyos. Anong sabi ni Kristo? Ako'y tao na nagsasabi ng katotohanan ng narinig ko sa Diyos. Yun ang katibayan. Isa sa mga katibayan. Yan. So, hindi payag daw ang Diyos na siya ay Diyos, pero tao pa. Pero alam nyo, sa pananaw ng mga tunay na Kristiyano, naniniwala talaga na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Bakit? Walang limitasyon ang pagka-Diyos kung basahin natin ang Lucas Kapitulo 1, versikulo 37, mga kapatid. Ang Diyos ay walang limitasyon. At tandaan natin, may hula kahit sa lumang tipan na ang Mesiyas ay Diyos at tatawaging, itong Mesiyas na Diyos, magiging tao. Di ba nila na yan nabasa sa Isaias? Tingnan niyo, mga kapatid. Isaias 9:6. Siya ay tinatawag na Diyos. Kaya nga, nabasa natin Juan Kapitulo 1, versikulo 1, ang verbo
ay Diyos, ang verbo ay kasama ng Diyos, at sa Juan 1:14, ang verbo ay nagkatawang tao. Kaya tingnan niyo ang 1 Timoteo Kapitulo 3, versikulo 16. Ang Diyos ay nahayag sa laman. Sino ba yung Diyos na nahayag sa laman? Malinaw naman yan. 1 Timoteo Kapitulo 3, 16. Ang Diyos ay nahayag sa laman. Hindi dalawang Diyos ang paniniwala na ito, mga kapatid. Kung ang Diyos ay nahayag sa laman, hindi ito dalawang Diyos. Isa pa rin ang Diyos. Pero ang anak ay nagkatawang tao. Hindi ito Diyos plus tao, kundi Diyos na nagpakumbaba at nagkaroon ng katawang tao. Yon ang mabasa natin sa Filipos Kapitulo 2, versikulo 6 hanggang 7. Para sa kanila, hindi ito Diyos at tao, mga kapatid. Para sa kanila, hindi pwede ang Diyos magkatawang tao. Wala daw mabasa sa Biblia. Wala ba? Merong mabasa sa Biblia. Iniwasan lang ninyo. Pinipili lang ninyo. Bakit? Kontra kasi sa doktrina at aral ninyo. O, wag niyong pipiliin lang. Mga kapatid, di ba? Okay. Tuloy natin, mga kapatid, ang pagsagot nitong kanilang argumento. Na hindi po si Kristo ang tunay na Diyos. Ngayon, doon sa tanong na yon, meron pang nais na liwanagin si Leonardo Rocco. Ang sabi niya kasi, kapatid na Joel, sa tanong, paano yung patutunayan na si Kristo ay tao at hindi kapantay ng Diyos? Doon pa lang sa kalagayan, ano ho? Pag binasa mo sa Juan 4:24, ang Diyos Espiritu. Kanina, binasa natin, 8:40, si Kristo ay tao. Pero, bukod doon, babasahin ko po sa inyo itong talata. Katunayan, hindi magkapantay. 14:28 po ng Juan. Isulat po ninyo, baka may... Bago yang 14:28 ng Juan, puntahan muna natin yung unang binanggit niya. Ano na talata? Juan 4:24, ang Diyos Espiritu. Joel, sa tanong, paano yung patutunayan na si Kristo ay tao at hindi kapantay ng Diyos? Doon pa lang sa kalagayan, ano ho? Pag binasa mo sa Juan 4:24, ang Diyos Espiritu. Kanina, binasa natin, 8:40. So, bago ituloy, mga kapatid, dito muna tayo sa argumento nila na hindi maari na ang ating Panginoon Jesucristo ay Diyos dahil sa Juan 4:24, ang Diyos ay Espiritu. Ang tanong dito, sapat na bang batayan ang Juan Kapitulo 4:24 para patunayan na ang ating Panginoon Jesucristo ay hindi Diyos? Hindi ito sapat na batayan at hindi ito sapat na katibayan. Juan 4:24 na binanggit ni Mr. Arnel Tumanan para patunayan na ang ating Panginoon Jesucristo ay hindi Diyos. Kahit mabasa sa Juan 4:24 na ang Diyos ay Espiritu. Bakit, mga kapatid? Dahil ba mabasa ng ating Panginoon Jesucristo umaamin na siya ay tao at Juan 4:24 mabasa na ang Diyos Espiritu, therefore, ang ating Panginoon Jesucristo, konklusyon na hindi siya Diyos? Ano ba ang ibig sabihin ng ang Diyos ay Espiritu na binanggit ni Mr. Arnel Tumanan sa Juan 4:24? Mga kapatid, kung pag-aaralan nating mabuti, sa Juan 4:24 tinutukoy ni Jesus ang likas na kalikasan ng Ama, na ang Ama ay Espiritu at nais ang pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan. Hindi sinasabi ng talata sa Juan 4:24 na lahat ng Diyos ay Espiritu o lahat ng Espiritu ay Diyos. Dahil ang mga anghel, Espiritu din sila pero di sila Diyos. Kahit nga ang Diablo, Espiritu pero hindi Diyos.
Pero hindi binanggit na lahat na espiritu ay Diyos. Bakit? Dahil ang Diyos, totoo, ang Diyos ay espiritu. Ang tanong, sinabi ba diyan na dahil ang Diyos espiritu, kaya bawal magkatawang tao? Dahil ang Diyos espiritu, bawal maging tao? Ang Diyos espiritu, kaya hindi maaring magkatawang tao? Meron ba? Binanggit ba diyan? Hindi iyon ang argumento ng Biblia, mga kapatid. Ayon mismo sa banal na kasulatan, ang Diyos ay may kakayahang magpakita sa anyong tao. Di ba nila alam yan? Maraming busy sa lumang tipan na ang Diyos ay nagpakita sa anyong tao, sa pisikal na anyo. Asan yan mabasa? Kahit si Espiritu, nagpakita siya sa pisikal na anyo. Tingnan niyo ang Genesis Kapitulo 18, versikulo 19. Di ba? Si Yahweh nagpakita kay Abraham bilang isang lalaki. Kumain pa ng pagkain. Exodo Kapitulo 24, versikulo 9 hanggang 11. Nagpakita siya ni na Moises at ng mga 70 matatanda ng Diyos. Ang punto dito, mga kapatid, ang punto dito, hindi limitado ang Diyos. Ang pagiging espiritu ay hindi hadlang sa kaniyang pagpakita o pagkatawang tao. Ang pagiging tao ng ating Panginoon Jesucristo, kung tingnan natin sa Biblia, dahil nagpapakumbaba siya, dahil tingnan nyo ang Pilipos Kapitulo 2, versikulo 6 hanggang 7. Napakalinaw yan. Okay, punta na tayo sa argumento ni Arnel Tumanan sa Juan 14:28 ba yun? Balikan natin. Si Kristo ay tao. Pero bukod doon, babasahin ko po sa inyo itong talata. Katunayang hindi magkapantay. 14:28 po ng Juan. So mag-ingat kayo dito ha sa kanilang interpretasyon gamit ang 14:28 ng Juan. Isulat po ninyo, baka may Biblia po kayo sa inyong tahanan. Sige, isulat ninyo. Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, papanaw ako at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mga gagalak. Dahil sa ako'y pasa sa Ama, sapagkat ang Ama, ang Diyos, ay lalong dakila kaysa akin. Pantay ba? Sabi ni Kristo ang Ama, ang Diyos, lalong dakila kaysa akin. At dito mga kapatid, gumagamit pa siya ng iba't ibang salin ng Biblia. Pero, butatan naman pagsagutin natin. Bakit? Ngayon, balikan muna natin yung Juan 14:28. Kadalasan ginagamit ito ng mga kapatid natin sa INC na argumento. Kung Diyos si Jesus, bakit sinabi niya sa Juan Kapitulo 14, versikulo 28, ang Ama ay higit sa Kanya? Di sila kapantay. Inaamin niya yan na ang Ama ay higit sa Kanya. Wala tayong tutol sa pag-amin niya. Pero hindi ibig sabihin, hindi Diyos ang ating Panginoon Jesucristo. Sinabi ito ni Jesus dahil mas mababa ang kanyang likas, ang kanyang nature kaysa Ama. Mas mababa ang kanyang pagkatao kaysa Ama. So, nang sinabi ng ating Panginoon Jesucristo na ang Ama ay higit sa akin, hindi dahil mas mababa ang kanyang likas, ang kanyang pagka-Diyos kaysa Ama, kundi dahil siya ay nasa kalagayan na pagiging taong nagpakababa. Yun ang mabasa natin sa Pilipos Kapitulo 2, versikulo 6 hanggang 8. Iba ang pagka-Diyos, nature. Ulitin ko Iba ang pagka-Diyos, nature, likas.
Iba ang papel. Iba ang tungkulin na tinanggap niya bilang taong isinugo ng Ama. Kaya nga, silipin natin ang Filipos Kapitulo 2, versikulo 6 hanggang 8, ito mabasa. Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang mananatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao. At nang si Kristo'y maging tao, ulitin ko ha, at nang si Kristo'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Nako, napakalinaw mga kapatid. Mas malinaw pa sa sikat na araw. Iniiwasan ba nila ito? Ha? Iniiwasan ba nila ang naturang pahayag? So, ang pahayag ay tungkol sa posisyon at hindi sa likas na kalagayan. Sa Juan Kapitulo 14, versikulo 28, kinausap ng ating Panginoon Jesucristo ang mga alagad bago ang kaniyang paghihirap. Siya ay nasa estado ng pagpapaka-baba. Ang tawag sa Greek, kinosis. Kaya nga, nabasa natin sa Biblia, napakalinaw yan, iwasan ba ninyo yung mabasa sa Biblia? Ulitin natin ang mabasa. Kahit siya'y likas at tunay na Diyos. Ulitin ko, kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang mananatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao at nang si Kristo'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Oh. Ang problema lang, kung pinipili lang ang mabasa sa Biblia. So, batay sa talata natin ginagamit mga kapatid, ibig sabihin, si Jesus ay tunay na Diyos sa kanyang likas. Ngunit pansamantala, siya ay nagpakababa sa tungkulin upang maging masunurin na tao. Kaya ang Ama ay higit sa kanya sa panahon ng kaniyang misyon bilang sugo at tagapagligtas. Si Jesus ay may dalawang katayuan kung pag-aralan natin sa Biblia. Kung ating babasahin at di lang pipiliin. Yung dalawang katayuan niya sa kanyang pagka-Diyos, kapantay siya sa Ama. Napakalinaw yan sa Juan 10:30. Ako at ang Ama'y iisa. At maraming talata sa Biblia nagsasabi na ang salita, isa lang yan, salita ay Diyos. Juan 1:1, Juan 1:14. Kaya, sinabi ng ating Panginoon Jesucristo kung siya ay tao lang, Juan 17:5, bago pa nagkaroon ng mundo, kasama na siya sa Ama. Juan Kapitulo 17:5. Kaya, malinaw, ang aral ng ating Panginoon Jesucristo 10:30 sa Juan, ako at ang Ama iisa, may deklarasyon ng pananampalataya. Si Santo Tomas, sa Juan Kapitulo 20:28, ako, sabi niya,
Panginoon ko at Diyos ko. Ano daw? Panginoon ko at Diyos ko. Anong palusot sa ANC dyan? Nagulat lang si Tomas. So sa kaniyang pagkatao, mga kapatid, ang ating Panginoon Kristo sa kaniyang pagiging tao, dual nature siya, masunurin siya sa Ama. Bilang tao, sabi sa Biblia, Juan 5:30, sinugo siya ng Ama. Siya ay naging masunurin hanggang sa kamatayan, kahit pa sa krus. Filipos Kapitulo 2, versikulo 8. At sa Lucas Kapitulo 2, versikulo 52, siya ay lumago. Siya ay lumago. Saan? Sa karunungan. So bilang tao, natural na mas mataas ang Ama dahil siya ang pinagmulan. Siya ang nagsugo. Hindi sinasabi sa talata, mga kapatid, na hindi Diyos ang ating Panginoon Kristo. Kung ang Juan Kapitulo 14, versikulo 28, patunay na hindi Diyos ang ating Panginoon Kristo, kailangan nilang sagutin ito. At kailangan ninyong itanong sa kanila na hindi maniniwala na ang ating Panginoon Kristo may likas na kalagayan, na Diyos hindi ibang Diyos sa Ama, kundi Diyos kaisa sa pagiging tunay na Diyos sa Ama. Ano yung tanong? Una, kung di nila matanggap na ang ating Panginoon Kristo ay Diyos, bakit siya ay tinatawag na Diyos mismo sa mga alagad? Juan Kapitulo 20, 28. Panginoon ko at Diyos ko. Pangalawa, bakit siya may kaluwalhatiang kasama ng Ama bago pa lalangin ang mundo? Juan Kapitulo 17, versikulo 5. Pangatlo, bakit siya may kapangyarihan na magpatawad ng mga makasalanan na Diyos lamang ang may kapangyarihan sa pagpatawad? Pangapat, bakit siya tinatawag na Panginoon ng Sabat? Yan ay titulo ng Diyos sa lumang tipan. Kaya mga mahal na kapatid, ang ating Panginoon Kristo bilang tao ay mas mababa sa Ama. Pero ang ating Panginoon Kristo bilang Diyos ay kapantay sa Ama. Juan 5:18, Juan 10:30, anong sabi? I and the Father are one. Bakit ginamit natin to? Dahil may ginamit silang iba't ibang salin. Ito. Alam po nyo, pag binasa po natin yan sa Bibliang Ingles, halimbawa, dito po sa Biblia, kung tawagin ay Knox version, babasahin ko po yung Juan 14:28, John 14:28. You have heard me say that I am going away and coming back to you. If you really love me, you would be glad to hear that I am on my way to my Father. My Father has greater power than I. Ang Ama, may higit, mas makapangyarihan kaysa sa akin. Pantay ba yun? Yan. Ang ginamit niya, New American Bible. Pero, sa New American Bible, sabi niya, kapantay ba yun? Ano itong New American Bible? John 10:30. The Father and I are one. Ano yon? Hindi lang yan. May amplified version pa silang ginamit. Isipin po ninyo. Puntahan pa po natin ang ibang salin ng Biblia. Dito po sa The Amplified Bible. English din po, babasahin ko sa inyo. Ito po ang sabi. You heard me tell you, I am going away and I'm coming back to you. If you really love me, you would have been glad. Because I am going to the Father, for the Father is greater and mightier than I am. Yan, ang ginamit nila, amplified, para patunayang hindi Diyos ang ating Panginoong Hesukristo, hindi kapantay ng Ama. Pero, kung tingnan natin ang Amplified Bible na ginagamit nila, Juan 10:30,
I and the Father are one in essence and nature. So kaya dito mga kapatid, makita natin na kahit pa ginagamit nila ang iba't ibang salin, pinipili lang nila. Pinipili lang nila. Kaya, yung Juan 14:28, hindi ginagamit ni Jesus ang Juan 14:28 upang ituro na siya ay hindi Diyos. Bagkus, ipinakilala niya sa mga apostol na siya ay nasa misyon sa lupa bilang tao. Siya ay nasa posisyong mas mababa kaysa Ama, pero hindi mas mababa sa kalikasan bilang Diyos. Nature, likas kalikasan, siya ay Diyos. Posisyon sa lupa, nagpakababa at masunurin sa Ama. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Kaya para sa mga meron pang nanatiling di pa natin nasagot, pero sasagutin natin ito punto por punto. Kaya ang pakiusap natin sa mga nadala sa ANC, huwag kayong brainwash. Makinig kayo, pag-aralan ninyo, ikumpara ninyo sa sinabi ng ministro. Dahil kapag pumikit na talaga kayo, batay lang sa aral, tanggapin ninyo kahit mali, ang tawag ayon kay Arnel Tumanan, brainwash yan. Alam niyo, madali. Mapatutunayan daw ba talagang si Kristo ay tao? Batay sa Biblia. Hindi si Arnel Tumanan, si Michael Sandoval pala ito. Alam niyo, madaling makilala yung brainwash eh. Pag sinabi pong brainwash, sarado ang isip, yung maling ginagawa nung kanyang tagapangaral o mangangaral, hindi niya makita. Yan ang brainwash. Kaya sana, yung mga na-brainwash, na kahit mali ang aral at pinaniniwalang tama, ating ipagdasal